Yung na-appreciate ko yung ganyan na kung lumalaki yung expose nyo na dito sa harap. Para ngayon, masanay nilang kumanta-kanta pagdating ng araw, maturuan silang mag-lead, mga kasama, makagaya na itong mga nag-lead ng worship. Malayan natin pagdating ng araw, preacher din ang mga ito. Di mayroon din silang mga song leaders. And so, glory to God for that special number. And magandang wala pa. Di balit mananghalian tayo dito. Amen. So, hindi na kayo magluluto. Mayroon ko naman na medyo malit man tayo konti. Pero at least pagkatapos natin, susunod tayo na agad. No? Kain muna tayo ng spiritual natin. Amen. Meron isang napakagandang na-preach ko na ito, pero gusto ko mang pagtuunan. Yung salita dito sa Matthew 28, verse 20, yung sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. Verse 20, Matthew 28. At ito yung gusto ko. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. And lo, I am with you always, unto the end, even unto the end of the world. Yan yung presence ni God o ng Panginoong Jesus nung nagkuman siya sa mga kanyang disciples. Bigyan ko ng emphasis itong the purpose of Jesus' presence. Yung purpose ng presensya ng Panginoon Diyos. Bago siya umalis, o kaya'y bago siya nahuli, meron nang nabanggit na ng Panginoong Yesus through John sa 14 na sabi niya, aalis ako at babalik din para kung saan ako, nandun kayo. So, sabi niya sa kanila, but let not your heart be troubled. Huwag kayo sanang mangamba. Huwag kayong maproblemahan. Believe in God, believe also in me. Sabi na doon. Sa pag-alis niya, mag-prepare. Sa pagbalik niya, kukunin niya yung mga dahilan na pinag-prepare siya. Tayo yun. Mula doon sa mga disciples, puro kasiguraduhan, ang sinasabi niya, kasiguraduhan na hindi niya iiwanan yung mga disciples. Alis man siya physically, pero spiritually, nandyan ako sa inyo. Sa Hebrews chapter 13, verse 5, kinote yan ng writer ng Hebrew, yung sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwanan kailanman. O hindi ko kayo iwawaksi. Kung sa tingin natin ay ang Diyos nang iiwan, hindi po nang iiwan. Meron tayong makikita ditong presence niya
Ito yung common na presence niya na yun, sinasabing hindi siya nang iiwan. Pero meron naman dito siyang sinabi, punta kayo, humayo kayo, mangaral kayo, at ako ay nasa inyo. Napakaganda na naman yun dahil isang salita ng Panginoong Hesus na nagbibigay ng assurance na sa kanyang mga disipulo na gagawin ang inuutos mandato ng Panginoong Hesus na go and preach, teach, baptize, ay nandyan yung salitang "And lo, I am with you." Uy, ang ganda naman. Bakit nag-assure ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples ng kanyang presensya? Eh, alam naman nila hindi nang iiwan. Pero iba itong sinabi niya dito, "And lo, I am with you always." Ito yung special presence ng Panginoon. Ito yung hindi gaya ng common na alam mo na nasa iyo ang Panginoon. Itong special presence, ito yung habang ginagawa mo, yung gawain sa Panginoon, nararamdaman mo siya. And kakaiba na kumikilos. Ang pinaka-purpose ng presence na ito, pinaka-purpose why Jesus assures them of His presence is to empower them in doing or fulfilling the mission. Empowerment. Ganon. Kita nyo sa atin, mga Kristiyano, parang ganito lang, wala tayong parang wala namang masyadong pan. Feel mo lang, punta ka mag-church sa Sunday. Tapos, magkakain ka, mag-pray ka. Yun lang naman ang obvious na bago sa atin. But when it comes to doing the task, yung gawain na ibinigay ng Panginoong Hesus na ano, humayo kayo, magturo kayo, ibahagi niyo ang kaligtasan, yun ay kakaiba. Walang gagawa nun. Pero pag pumasok ka sa gawain na yan, nandyan na yung special presence, "And lo, I am with you always." Siguro, nung pupunta kami sa Lawig, sumama ko doon. Ino-observe ko itong si Brother Bayani. Nakikita ko yung puso ni Brother Bayani na mawin yung tao. Abang nakaupo ako doon, tinitingnan ko siyang magsalita. Nakikita ko na-express niya sa mukha yung desire na gusto ko maging Kristiyano ka rin. Naramdam ko yung Kristiyano. Pero parang nakikita ko talagang maganda to dahil nandyan yung puso, yung compassionate heart, yung loving heart. Pero kulang na naman sa skill na pagbahagi ng salita ng Diyos. So, binigyan niya pa ng Bible that time. So, ginawa ko after that, medyo ilang minutos na. So, ako na yung salita dito. Nung natanong ko, Bisaya siya from Antique. Sabi ko, okay, para feeling malapit siya sa akin. Hindi siya masyadong sino kaya itong stretch na kausap ko na pastor nito. Lumapit ako sa kanya at nagsalita ako ng Bisaya. Nagsalita niya. Nakita ko yung mukha niya, maganda na yung ano. Uy, nakakasalita ko ng salita ko.
Brother Bayani, wala na, napaliwala doon. Ginahampanan ko siya, kampalo ka, kung magtuo ka sa Ginoo, magkaroon ka ng kaluwasan niya. Wala, nabula agad si Brother Bayani. Nawala siya doon sa usapan. Pero, in Hiligaynon language, tinero ko sa kanya yung Kristo. Then, pinulit ko hanggang nai-assure siya at tinanggap niya ang Panginoon ng kanyang tagapagligtas. So, nakita ko na ito siguro pwedeng gamitin ng Panginoon. Nasabi ko sa kanya, magtawag ka ng mga friends mo, yung mga kakwentuhan mo, sa salitang kanto, yung pagkismisan mo, tawagin mo ng mag-share tayo dito pagdating namin. Tinatingnan ko si Jay kung magsishare sa kanila, tinakalikodan niya ng mga kausap niya. Katalikod siya, nasa likod niya paling kaliwa yung nakabubat na pwede niyang share. Doon, sabi ko, maganda sa ganitong parang mapapatunayan sa kanila na kahit hindi ka, let's just say, hindi ka diniploma na tao, pero dahil sa gusto mong sundin ang gusto ng Panginoon, talo mo pa ang isang taong may diploma. Dahil kaya mong makiusap ng face-to-face, masasabi mo ang daladala mong mensahe at maramdaman mo na pati ikaw magtataka ka paano ko nasabi yun. Dahil ang Panginoon Jesus ang nagsabi, "And lo, I am with you." Problema ng mga disciples, ang sasabihin nila pag wala si Jesus. Ito sabi ng Panginoon, parang Old Testament din nung nagsalita ng Panginoong Diyos ay nagsalita ang Panginoong Diyos kay Moses, huwag kang mamahala dahil ako ang maglalagay ng inyong sasabihin sa bunganga mo. Ako ang maglalagay para sabihin mo kay Pharaoh. Ito naman sa panahon ng New Testament, paano magbahagi ang disciples? Biglang sa Acts chapter 2, nagsalita sila ng lingwahe na hindi nila lingwahe. Bigla silang nag-speak in tongues, speak in language. At doon ay bahagi ang gospel. Bakit nangyari yan? Yan ang fulfillment ng salitang I am with you. Diyan ang tawag empowerment. Na-empower itong mga disciples na kaya nilang gawin ang hindi normal na kanilang ginagawa. Gusto nyo makaranas ng mga miracle, mga hindi normal or abnormal. Hindi naman abnormal naman. Yung hindi karaniwan na nangyayari sa inyo. Ito, gawin natin evangelism. Amen. Kasi itong sabi niya, go! Takay, that is evangelism. Mag-evangelize. Magbahagi ng magandang balita. Ano kaya buhay mong Kristiyano kung hindi mo maranasan yung mga kakaiba, yung mga gawain ng Diyos na hindi nangyayari sa buhay ng karaniwan ng Kristiyano? Kailangan
mangyari ito, yung mga hindi pangkaraniwan. At mararamdaman natin, ma-feel mo na may Panginoon talaga by doing this evangelism. Mahirap itong evangelism. Pero magtaka ka na magagawa mo. Hindi mo kilala yung tao, lalapit ka lang. Diba, kung anong approach ni Brother Bayani, kung dinapitan na yung matanda na yun na may stroke, siguro kung wari bumili si Iwan. Pabili, bumili ng konti, tapos pinentuhan niya na. Napakahirap yun. Pero nangyayari yan. Evangelism. Discipleship. Itong discipleship, ito ang hirap din dito na buhay ng pastor. Magdi-disciple. Kasi sa discipleship, kailangan hindi bunganga ang nagdi-disciple. Ang ginagawa ng bunganga sa discipleship, naka-highlight ka, nagtuturo ka. Pero ang nag-empower, yung nag-empower sa inyo ng Panginoon, para ma-empower mo din yung tao, yung action mo. Makikita na yung action. Hindi maganda yung masyado kang banal sa salita. Pero sa gawa, wala. Anong klase mo na yun? Paano ka maka-disciple doon? Mahirap din itong discipleship, pero kailangan mangyari. Alam niyo, talaga sa buhay Kristiyano, walang masasabing sa kanila pag ganito na ang kailangan, habang bata ka pa, kung anong naraman mo, gawin mo na. Kasi pag tumanda ka na, at least nagawa mo na yung mga bagay ng bata ka pa. Ang mahirap pag tumanda ka na, hindi mo pa nagawa yung mga dapat mong kabataan mo, buhay Kristiyanong kabataan, tapos matanda ka na, hindi mo pa rin nagagawa, at meron ka pang dapat gagawin, inaimbakan ka na. Ayan. Lalo sa, gaya ko bilang isang nagpapayo, pinakagusto kong kinakaunsilan yung about marriage. Noong last Friday, na-overtime ako dahil may nagpa-counsel about sa marriage. Normally, pag mag-counsel ka, ang pinakamaganda dyan, yung mayroon kang mga karanasan na pwede mong pagbasehan ng inyong sasabihin. Ganyan. No, hindi pari-pari ang karanasan, pero sa ugali, kung minsan, mayroong pinagkakapariha. Yung kinakaunsilan ko, babae. So, tinuruan ko na lang siya kung anong gawin mo para ma-restore mo yung relasyon niyo. Ganun. Pero iniisip ko, ano kaya observation nitong babae sa buhay namin mag-asawa? Dahil nakikita niya kaming mag-asawa araw-araw. Yan. Dapat meron yung image. No? Meron yung nakikita. At yun ang susundan. Kaya pag sa discipleship, kailangan talagang nandyan yung pag-surrender mo sa Panginoon para yun makikita sa inyo yan sa buhay mo. Paano ka maka-empower kung weak ka man, mahina ka? Hindi mo may bigay yung empowerment kung na-empower ka ng Panginoon,
may channel yan sa'yo. Pupunta doon. Dagaan sa'yo. Pero pag mahina, wala. Ako, na-challenge ako sa salita. Kung ako yung tao pag pinagsabihan at challenge ko ng salita, nagre-response ako. Kasi una, hindi sa pagkatawa ko yan, kundi ako'y nagtuturo ng tungkol sa anumang klase dyan, pagmamahal, anuman dyan. Kailangan talagang magawa mo, hindi pwedeng salita lang ng salita. Yung maganda yung lecture ko sa Isaiah nung last Friday, sabi nyo, yung topic kasi namin ko, yung pagiging emotional ng babae. Yun, ganun, inilaborate ko yun. According sa studies yan, sa anthropology and psychology. Yung na-emphasize ko yan. Nakasiseryoso yung mga lalaki doon. Kung ganito ang babae, mahirap niyang ma-discern ang kanyang, kung yung gagawin niya ay galing sa utak niya o galing sa kanyang damdamin. At nanggugulo na sa'yo na lalaki. Ang basis kasi namin doon, Ephesians chapter 5 verse 22, love your wife. Kung talagang kahit nabubuluhan ka na, at alam mo na yan ay nagdudulot ng umipiksi ang buhay mo, dahil stress ka, ang gagawin mo dyan, alam nyo, ganyan yung mga sinabi, yung mga lalaki. Alam niyo gagawin nyo? Love your wife. Sabi nung isang, yung magaling pa noon na lalaki na estudyante kong matangkad, sabi niya, totoo yan. Walang ibang pumantan pa rin eh. To love your wife. Sinalit na ako ni misis ko, di sabi ko, sige, dating buhay ko yan. Mula nung binata ako, high school lang ako, umalis ako sa magulang ko, kami-kami na lang, nag-college ako, pumunta ako ng seminary, buhay ko na yun. Kala ko makaginhawa naman na ako. Pero kung yun ang gusto mong balikan kong buhay, para makita mo, just to give joy and to express, ako'y talagang sumusunod sa salita ng Diyos. Ganun. Tignan ko kung masaya-saya siguro ang asawa, Brother Jay, pag magiging love your wife. Wala si Daisy na taga-react siguro. Kung nandito si Daisy, sabihin mo, sama ko. Kasi kung minsan, kung i-argue mo ang babae, sabihin mo na ang babae, kung sabihin mo lang na argue-arguehin mo, walang mangyayari. Gawin mo na lang yung gusto. Pag nagawa mo yan, that is part of discipleship. And that is part of empowerment. O, ganun na, huwag ka nang magreklamo. Gagawin mo. Pag ginagawa mo yan, alam mo, God is empowering you in doing it. Mahirap pag sa pamilya hindi mo may pakita ang discipleship, hindi ka mag-disciple sa pamilya mo. Hindi mo ma-disciple yung
pamilya mo, yan ang klase ng pamilya mo. Yan sa tao. Kaya, ito, nung sabi ng Panginoon, I am with you. Hindi mo magawala. You cannot do things without Christ. That's why do all things without murmuring and disputing. Kung kita niyo, memory verse, iba yan. Sa totoo lang, hindi nasusunod ang problema sa reklamo. Nagbibigay lang ng kaya. Part of discipleship is just do and do and see and see. Look at me, I will do. Gawin ko. But when it comes sa asawa, I tell you dun sa nabanggit ko man lang kanina, hindi glory ng babae na ang lalaki ay ang gumagawa sa gawain ng babae. I tell you that. Yung yan, nakalive ako dyan para may mag-react kung may puso mo sa butik ko. Sabi-sabi lang yan, mga bena. Di ba para nagtutulungan kayo at makita mo mahal na mahal ka niya. Yan. Hindi totoo yun. Sa part ng babae, masyado lang nagdidiman. Ayaw nang gampanan yung role niya. Dapat role niya. Ang role ng lalaki, yun, malalim yan pag-expound mo dyan sa Genesis. Na-expound mo kasi sa klasiko yan. Pag ginagawa ng lalaki yung role niya, pasalamat ka. Basta ginagawa din naman ng lalaki yung role niya. But when it comes to Christian, talking of discipleship, pasukin mo yung role na yan kung kailangan. Parang discipleship yan. Unin mo. Kasi pakita mo na. Ito ako. Yan ang sabi ng Bible. Ganyan talaga. Si Sarah nga sabihin niya kay asawa niya, kay Abraham yan. Kahiga mo si Hagar para magkaroon tayo ng anak. Ano pa naman ang klaseng kasama ito na? Ito. Part ng may discipleship nun. Sabi ni Abraham, sige, gusto ko. Masunod ang gusto ko. Yan. Grabe talaga ang empowerment. Tayo ini-empower ni God para magawa natin yung mga bagay na hindi natin magawa sa discipleship na gagawa natin. Hindi ba tayo mag-disciple? Kasi karamihan sa discipleship, ipapakita mo, hindi yung sabi. Papakita mo. Ayan. Kaya mo ba ang panindigan, yung tinuturo mo, pinipreach mo, sinasabi mo, pakita mo. Hindi ko. Turo. God's presence or the presence of Jesus na i-assure sa atin para to empower us in teaching. Alam nyo, kahit konti lang ang alam mo salvation. Ito, pakinggan nyo ito. Salvation. Paano mo i-share ang salvation? Kita nyo, tanungin ko kayo, nakapag-share na ba kayo ng salvation? Meron na ba kayo na-sharean? Tagal-tagal ko ng Kristiyano, wala pa akong na-sharean kahit isa. Bakit? Di mo kasi alam magturo eh. Pero kung ang alam mo, iisa lang. Ito ang alam mo, si Jesus ay namatay, nailibing at nabuhay muli. At pag ikaw ay sumampalataya doon sa ginawa ni Jesus na yon, ikaw ay maliligtas. Pag yun, doon ka magbabase na doon ang kaligtasan mo kay Jesus na namatay dahil sa ating kasalanan
na inibing at inilibing niya ang kasalanan pero nabuhay muli siya at nagbigay ng pag-asa sa atin. Kaya pag nagkatiwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Kahit yun lang ang alam mo, nandiyan ang empowerment sa iyo ng Diyos, ng Panginoong Yesus, para maituro mo yan. Meron tayong method, yung Roman Road Plan. Yung sinasabi ko sa inyo, spontaneous evangelism. Pwede parang Roman Road din yan. Ano ang sabihin mo? Emphasize mo muna ito. Sabihin nyo, pag mag-sulwin kayo kasi, kailangan masabi natin sa tao na ikaw ay makasalanan. Maniwala ka o hindi, makasalanan ka. Sinong nagsabi? Sabi ng Biblia. Romans chapter 3, verse 10. Tama? Romans 3:10 ba yan? Nakalimutan ko na yung Roman road plan ko. For all have sinned. Ha? 10:3. Okay, basahin ko dito. As it is written, there is none righteous, no not one. Yan. Romans 3:10. Walang matuwid. Kahit isa, makasalanan lahat. Pero, bakit may makasalanan lahat? Na sinabi yan sa 3:10, punta ka ng chapter 5, verse 12. Dahil kay Adan at Eve na nagpasa yan sa atin. At ano ang solusyon pag anong nangyari sa kasalanan na yan? 6:23, lahat ay mahihiwalay sa Diyos. Ngunit, merong solusyon. Ang regalo ng Diyos, ng Panginoon, the gift of God is eternal life. Romans 6:23. Yan. At punta ka ng Romans chapter 10. Yung buong libro yan, sinasabi, Romans chapter 10. Mula 13 hanggang 17. Kaya kung ikaw ay tatawagin mo ang Diyos, tatawag ka sa Panginoong Diyos. Tungkol sa iyo, kaligtasan, maliligtas ka. At ikaw ay maliliwanagan dahil may nagturo sa inyo. Diyan mag-umpisa ang iyong pananampalataya dahil nakinig ka. Verse 17. Ganun. Ang isi-share, yun ang isi-share natin. Sabihin mo na makasalanan, may solusyon ng kasalanan, magtiwala kay Kristo, maliligtas. Yun ang kasimple. Ang evangelism. Kaya, alam niyo mangyayari ito. Huwag kang matakot. God is with us. God is with you to empower you to teach, and to teach. And next, bakit tayo empowered? Not only for teaching, for the ministry. Itong gawain ng church, no? Bakit tayo binuo ng Diyos bilang isang iglesia? Ganun. I-observe niyo ngayon nandito. May meron ka bang nasasabi? Ito, tinawag ko ito. Ako, ito, winilisan ko ito. Ito, sige rin ganito ito. At silang nandito. Kasi, pag hindi tayo magkilos sa ministry, alam niyo ang mangyayari. Malamang, dadami tayo sa katagalan ng panahon. At paano tayo dumadami? Hindi sa ministry. Hindi sa ministerial na servisyon. Nangyari, biological. Kasi mag-anak ka ng mag-anak, magkasawa yung anak mo, magkaapo ka,
Yun ang naidadagdag dito. Kaya ang mangyayari sa member dito na lang, pagdating ng araw, yung anak mo, yung apo mo, yung anak niya, yung apo niya, iilan lang kayo dito, pero sa dami ng inyong anak at apo, yun ang nandito. Kailan pa mangyayari, matagal yan. Hindi naman ang usapan dito depende kung kayo ang gusto nyo ng sundan, go ye and multiply. Dalawa yan. Ano yan? Multiply in biological multiplication. Hindi naman. Ang usapan dito sa empowerment ay go and preach, go and teach the gospel. That is the ministry. Baka pag hindi naabutan yung pag-apo mo, pag-anak mo, wala na. And counseling. Give them itong counseling. Kung sino sa inyo ang merong kakayahan na mag-counsel, ang problema natin pag ganito yung church na nasama itong mga bata. Okay lang yan, huwag kayong mga mister, focus kayo. Pagdating ng time, summer, pag-pray natin, may summer maayos yun. Ano ng mga bata dyan. Okay? Sa counseling, gift. Ito, kung merong gift sa inyo na magpayo, mag-counseling kayo. Alam mo, grabe mga kabataan this week, dalawang atake ng anxiety. Yung isa halos, pero mas grabe si Jessica. Pero halos ganun din yung isang anxiety doon. Pinuntahan ko anxiety talaga kasi lahat ng symptoms niya, sa'yo, tumitigas yung daliri, tanongin, masakit likod mo, makakit yung likod mo, ulo, makakit, makakit. Tapos giniginaw, tapos napapatigis ka, tapos kita mo yung mata niya na nag-iisip-isip. Makikita mo sa mukha niya na pati siya siguro hindi niya alam kung bakit siya nagganun. Sabi ko, huwag niyong dalhin sa mahirap huminga, huwag niyong dalhin sa ospital, dito lang. In 20 minutes, mag-recover ito. In-encourage ko siya, sabihin mo, ano bang problema ko? Baka meron kang iniisip na nag-aalala ka, karamihan yan. Baka meron kang pinag-aalalakan. Nagsabi din. And sinabi ko, okay, nandito pa ako. Tapusin natin yan, sulbarin natin yung problema mo yan. Itong huli, nung Friday ba yun? Meron na namang isa. Pinuntahan ko, sabi nila, dalhin ko sa ospital. Pinuntahan ko, estudyante ko din na babae, nakita ko sa pagay ko. Naiinis ako doon dahil nandun sa clinic, nandun ako. Nandun yung mga nag-green joke pa. Mahihiya lang ako magsabi, pwede ba lumabas kayo dito? Hindi maganda sa isang nag-anxiety na nandiyan kayo, na nagsasalita yung ganyan. Kung ano-ano yung mga green jokes nyo na yan. Sinabi ko na, ganito, tumitigas talaga siya. Sinabi at hindi, anong tumitigas? Tumitigas, sa nagkakatawa. Ito, tumitigas ka na. Nagpapatigas siya. Sabi ko, nasasayang na yung oras na idil nito, imbis na panta. Hindi sila nalabas.
Hindi nila maintindihan yung problema niyan. Pero pag tayo mga Kristiyano, pag meron kang gift ng counseling, gawin mo. Oo. Kaya ka nga nabigyan ng peace at katahimikan sa buhay para makapag-counsel ka. Walang counselor na nagdadala ng gulo, kundi ginagamit ng Diyos yan para magbibigay ng katahimikan, peace sa buhay ng tao. Nung dinil ko itong si Jessica, pinag-prayhan namin ng maigi, then pinag-follow up lang. Nakita naman yung bunga ng... Kasi sa mga ganyan, kailangan marunong silang magtiwala sa Panginoon. Una, yung makilala nilang Panginoon at tagapagligtas. Pag nagtiwala sila doon, nandun na yung Holy Spirit sa kanila, yun ang tutulong sa kanila para magkaroon sila ng peace of mind. Praise God, hindi na nag-a-atake. Ito nagsunod-sunod. But yan ang expected na result ng isang taong kumilala sa Panginoon. Dahil marunong na siyang magtiwala sa Panginoon, hindi na iniisip yung problema niya, siya ang mag-solve. Karamihan yung mag-anxiety na babae sila, problema nila, sinusolve nila yung problema nila. Emotional man yan, karamihan, emotional. Ang problema. Ganyan. Kaya bilang isang Kristiyano, God empowered us to counsel. Yung iba naman, pero yung pag wala kang gift of counseling, huwag ka nang mag-counsel dahil baka kung ano-ano sasabihin mo. Imbis na ma-raise yung tao, ma-depress. Bigla maya-maya, narinig mo na lang nag-suicide. Isa ka palang gumagdak yung mga pinagsasabi mo. Counseling. And yung ano yan, nasa bangkit ko kanina, helping the needy, yung tumulong sa mga tao na nangangailangan. Dito sa verse 28, verse 20, sabi niya, "And lo, I am with you always," sabi ni Jesus sa mga disciples, "Nasa inyo ako palagi, even unto the end of the world." Meron akong gustong makita na ninyo dito yung word na I am, that is personal. No? That is personal presence. Hindi niya sinabi na si pastor ay nasa inyo, si apostle nasa inyo. Hindi. Sabi niya, ako nasa inyo. Ang ganda pala, pag ginagawa natin pala itong mga bagay kung saan tayo na-empower at mag-empower tayo, diyan mo pala mararamdaman talaga yung special presence at yung personal na Panginoon mismo. Alam nyo ngayon, sabihin ko, ang laki-laki ng problema ng sasakyan. Sabi ko, grabe ko. Ubus ang bonus, ubus ang sweldo. Yung transmission yan, narinig ni Jay, 25,000. Sabi ko, grabe, 25,000 yung panipamutan nung ATF. Yung differential pa. Kasi sama-sama yan. Tapos yung steering, fluid. Tapos yung gulong. Umatras ako dyan nung galing kami sa nung Sunday, umatras ako dyan. Yung mga magagaling na lasing ko dyan, uminom ng Red Horse, pinabayaan, umulan, naanod, nailagay dyan. Kung minsan tinatakot ko yung mga buti-buti dyan,
tukrahan. Umatras ako, inatrasan. Yung gulong dyan, nabitak. Tapos narinig ko, psss, ang lakas yung tinignan ko, nabasag yung bote ng Red Horse, yung likod niya, tumusok doon sa gulong. Ang laki nung ilaki ng habulin kong yung hangin. Ito, na tuklap. Lana, tignan ko, nawakwak na yung gulong. Sabagay, kailangan din palitan niya. Alam niyo kung kay Mansig yan. Pero magpapatawag mo si Mansig. 14,000 isa, 28 plus 25, 53,000. Kumuha ng 53. Sabi ko, wag na lang sa kasa. I praise God dahil pinag-pray ko. Nakita ko yung karga ng Gcash ko. Sobrang 2 gulong na. Meron pa ang alam kong darating. Sabi ko talaga, kung pilayagan ng Panginoon mangyari ko sa bagay. Susunod na. Sabi ko, susunod. Ano? Kung gumagana tayo, kung gumagana tayo ng Kristiyano, gumagana yung nasa atin. Yung presensya niya, makikita mo. Dahil kung si Kristo ay talagang nasa atin, at hindi niya tayo iwanan, nakikita niya yung ginagawa natin, nakikita niya yung nangyayari sa atin. Kaya kung nagkaroon ka ng problema, alam ng Diyos yan. Sabi niya, okay, may problema ka. Hindi siya tulog. Kitang-kita niya. Dahil naman sa ministry niya, ginagawa ko sa ministry yan. Ganun. Pero pag iwanan mo kasi ang Diyos, gawin mo lang yung gusto mo, hindi para sa Diyos, hindi mo maramdaman yung personal presence. Naintindihan niyo yan? Parang yung anak mo pupunta sa school. Yung presence mo nasa kanya, awareness mo nasa kanya, parang ganyan. Alam mo na yung anak mo pumunta sa school, binigyan mo ng pera, ganyan, alam mo kung kailan siya uwi. Ayun. Pag may time na sabihin niya, Daddy or Mommy, meron kami nagkaroon sa school, hindi mo kaya yun at kailangan daw ang tutulong sa amin. Kailangan meron tutulong. At nakita mo, kailangan na talaga yun, natutulong ba? Kaya ikaw magsasabi, ako na lang, sasama sa school nyo, tutulungan kita. That time na nangailangan siya ng yung physical presence mo, hindi lang yung mind mo, awareness mo, nandoon ka na. Kasi kailangan na kailangan kanya. Parang ganyan, may ibig kong sabihin. Pag mag-function tayo at kailangan natin siya, mariraramdaman mo yung presensya niya sa atin. Okay? Yan. And, tapusin ko to. 2 minutes na lang para ayos na. Yan. I am. Yung with you, hindi sabi niya, I am with you, but I'm not sure tomorrow. Hindi. Ito yung perpetual. No? Perpetual presence. Pangmatagalan ito. Mula nung nakilala mo ang Panginoon hanggang sa mawawala ka dito sa mundo, nandyan siya sa inyo. Di ang saya-saya pag involved ka palagi sa ministry yung Diyos. Di adasin may habang buhay ka, nararamdaman mo siya. Araw-araw. Parang pumapasok ka sa school na sinasamahan ka niya. Parang ganun ang case.
And perpetual presence. And kita nyo dito, I am with you always. Bakit always? Alam niyo yung pinagpadalhan niya dito ay mission. Gawin niyo to. Always ito dahil kailangan natin ng power. Kaya sa pag-involve natin sa sarili natin sa ministry, yung presence ng Panginoon sa atin ay power natin. Lakas natin. Diyan na yung sinasabing, I can do all things through Christ. Gusto niyong maranasan ito? Involve yourself. And lastly, even unto the end of the world, that is permanent. So His personal presence, His perpetual presence, powerful presence, and permanent presence sa atin, kapakipakinabang sa ating mga Kristiyano yun. Naintindihan niyo? O gustong-gusto ko yan. Nag-enjoy nga ako. Kahit ako'y nagkasala. Pero sabi ko, Lord, hindi hadlang yung pagkakamali ko. Gamitin mo ako. Dahil alam mo naman, kung ganito lang na yung pagkakamali ko ang tinitignan, hindi ako magagamit. Lugi. Nasa katawan tayo. Kaya pag nagkasala ka, tatayo ka para sa Panginoon. Gawin natin yung para sa Panginoon. And then maramdaman mo yung empowerment. Alam niyo, ang mga hindi nakaka-function lang, yan yung ayaw. Hindi willing. At yung nadismaya na. Dahil tinitignan nila yung sarili nila. Wala ka talagang magagawa pag ganun. If you seek the Lord and say, Lord, you are with me, I want to stand with your power, your presence. Maglingkod ako sa iyo. Gagawin at gagawin niya. Yan po ang message natin. Amen? Amen. Kaya tulong kayo siya lagi tanong niya kuha kayo. Si Tayo may sama namati, sumampalataya tayo sa Panginoon na ang mga niya niya ako. Okay, agdudwa tayo. Hindi kita kararan ko muna. I-guide na tayo. Ito kung may bayad tayo suna. Di ba nag-guide ko pati paglingkod kanya nung punta kanya talaga spiritual. Holy Spirit, mga nada. Nagimbang niya ako. Ngayon, nakabsat kita, dati tayo dumamit kita yung pinito. Brother Fermin Latan, magtatay amin, ay manalangin. Ngayon lagi kang nidusming, maday-dayaw kung may tagtagod ka. Ako, diyan ka kami manapalag ng kami manigan, nasasawag ko. Lord, gawatin niya po na ito yung nasasawamay kita, may hulakan yan, may tatak ki puso ko, di ba nung namin ako, na dahil ito kahit adal, na po tibawat may sa kami. Tulungan mo po tibawat may sa ako na mausap, na kumantay lang, tayo, nagkakami ito,
musika, kanta, kaya nagtingig sa sopa ako. Ano dapat kita numampay kanyang na anak mo kita. Gamitin na kami ako para marunong kami alam para kanyang pwede na magiging may siya nung ako. Kabilang gagawin ako ang marunong ako tawag ko. Kailangan daw pinaimbag mo sasabuhay ako ng kitabita sa ibaw ng isa. Lord, salamat na po Lord God na makakita. Yan ang una po Lord God, spiritual niya ako. Alabuin mo po ang bawat isa sa amin. Magalit mo po kami ng Lord, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, Panginoon, sa inyong awa sa bawat isa sa amin. Lord, ito po manood ang aming offering. Hiningi po namin basbasan niyo, Panginoon. Pagmudami sa inyong palwalhati sa mga bagay, Panginoon, na nagamit po dito sa ministry man, dito sa loob ng aming panambahan ng Lord. Diyos mo rin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, hindi po, Panginoon, ang mga bibigay sa amin, lahat kami po dito. Lord, Diyos mo po ang mga pinagkukuhanan namin sa pang-araw-araw. Namin mga po ang aming mga Lord, maraming salamat po at ikaw po palaging matayaw at nanayo ng mga ginagawa po. Lord, salamat po ang binigyan ako ng tinawag ni, ang yaman ng pag-aralan ng ginagawa po, Mr. Stu. Amen.